Pinahaharap sa susunod na hearing ng LTFRB ang driver, konduktor at mekaniko ng bus na nasangkot sa aksidente sa Subic Clark Tarlac Expressway kamakailan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Sa isinagawang pagdinig ng LTFRB hinggil sa malagim na aksidente sa SCTEX na kumitil sa buhay ng 10 individual, hindi nakadalo ang driver ng bus ng Pangasinan Solid North na sangkot sa insidente. Ayon kay Attorney Alex Versosa, abogado ng kumpanya, kasalukuy nakakulong na sabing driver sa Tarlac at naghihintay pa ng ilang legal na proseso bago makapaglagak ng piyansa. Piniliwanag din ng abogado ang pagtanggi ng driver na sumailalim sa drug test. Napag-alaman na may iniinom na maintenance medicine ng driver tulad ng losartan at amlodipine na may side effects na nakakaantok. Takot siya na magpa-drug test dahil doon sa maintenance medicine niya. So inamin niya, yun yung iniinom niya. Pero yung araw na yun, hindi daw siya uminom. Maring tinanggi ng abogado na nagtatago ang konduktor ng bus. Anya nahirapan lamang ito makalakad, bunsod ng tinamong injury sa paa. Patuloy din umano ang pagbibigay ng Solid North ng tulong pinansyal sa mga biktima at kanilang pamilya. Tiniyak ng abogado na iso-surrender ng Solid North ang higit 100 pamplaka ng kumpanya. Pinapaharap sa susunod na pagdinig sa May 21 ang driver, konduktor, mekaniko at kinatawan ng Solid North. Samantala, muling binuksan ng Department of Transportation ang aplikasyon para sa consolidation ng PUV operators sa ilalim ng Public Transport Modernization Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilagdaan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang Department Order No. 2025-009 kung saan pinapayagang sumali ang mga operator sa mga ruta na mababa sa 60% ang nakapag-consolidate. Maliban dito, maaari rin silang bumuo ng bagong ruta basta't hindi makakaapekto sa mga naunang nakapag-consolidate. Dapat meron kang existing route na ipapakita sa amin na sasamahan at tatanggapin ka ng mga kooperatiba doon. Number 2, kung gusto mong bagong ruta, ipakita mo sa amin yung bagong ruta mo. Then we will give you the provisional authority. Sa May 14, sisimula ng pagtanggap ng aplikasyon ng LTFRB. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.